Batarasa Dawa Center. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Noong nakaraang talakayan natin ay tinalakay natin kung papaanong si Abraha ay sumalakay sa Makkah at kung papaanong ang Allah ay sinira ang mga sundalo ni Abraha. Okay? Nung ito ay nangyari, yung pagsalakay ni Abraha sa panahon na nakilala natin bilang Amul Fil o kaya yung taon ng elepante, na kung saan sa taon din na ito ay ipinanganak ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? So sa panahon noon ay sinusukat nila o kaya nalalaman nila kung kailan nangyari ang isang bagay katulad ng kapanganakan sa pamamagitan ng mga kaganapan. Okay? Kaya nga kung tayo tatanungin kung kailan ipinanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinanganak noong Amul Fil. Kailan itong Amul Fil? Noong taon na sinalakay ni Abraha ang Makkah upang sirain ang Kaaba. So yun lang yung tanging alam natin. No, hindi katulad sa ating panahon ngayon na meron na tayong mga taon. Nasa taon tayo ng 2023 ngayon o kaya 1445 sa Hijri calendar. Pero hindi ibig sabihin na 1445 years ago na itong mundo. Hindi ibig sabihin nun. Kundi nagsimula itong mga taon ng Hijra or Hijri calendar sa panahon ng Hijra, kung kailan ang propeta sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba ay naghihijra mula sa Makkah patungong Madina. So yun po ang 1445 years na ang nakalipas simula noong Hijra na naganap. So ganoon po. Pero before Hijra, wala pa pong kalendaryo, wala pa pong Islamic calendar na ginagamit yung mga Arabo, kaya sinusukat nila ang mga pangyayari sa pamamagitan ng mga major events o kaya mga kaganapan. Katulad na lamang yung pagsalakay ni Abraha sa Makkah upang sirain yung Kaaba. So, at dito po, ipinanganak si Propeta Muhammad sa panahon na ito na tinatawag na, nakilala natin na Amul Fil. Ngayon, tinalakay natin nung nakaraan kung papaanong sinira ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga hukbo, no? Hukbo ni Abraha, na kung saan meron siyang dalang mga elepante. Sinira ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang mga sundalo. Okay? Yung mga ibon, fire. At ito ay nabanggit sa Suratul Fil. Sinabi ng Allah, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ang Allah ay nagpadala ng mga ibon sa ibabaw nila, at yung mga ibon na ito ay merong mga bitbit na bato, at inihulog na mga ibon itong mga bato na ito, at bawat bagsak ay parang mga kanyon na kung saan ay naging dahilan na matalo ang hukbo ni Abraha at silang lahat ay naubos. At sa pagkakataon din na ito, namatay si Abraha, Abrahatul Ashram. Okay, ngayon, nung si Abraha ay sumalakay sa Makkah, ang namuno sa Yemen, okay, yung namamahala sa mga affairs ng Yemen that time ay si Yaksum ibn Abraha. Siya yung naging in charge ng Yemen. Okay, yung anak ni Abraha na si Yaksum. Now, alam natin na itong paghahari ng mga angkan ni Abraha sa Yemen, alam natin na ito ay katuparan sa panaginip ni Rabi' bin Nasr, no?
na kung saan na nagginip siya at yung nagpatawag siya ng mga dream interpreter at yung interpretation ng kanyang panaginip, darating ang mga ahbash 60 to 70 years simula noong panahon ni Rabi' ibn Nasr, darating sila at sila yung mananakop sa Yemen at sila yung maghahari sa Yemen. Kaya't yung paghahari ni Abraha, ito yung katuparan sa panaginip ni Rabi' ibn Nasr. Alam natin si Abraha ay mula sa mga mula sa mga Ahbash, no, sa Ethiopia. Okay, na pinadala ng Najashi yung hukbo after na patayin ni Zunuwas yung mga tao, yung Ashabul Ukhdud, after na patayin ni Zunuwas at ihulog sila sa hukay na kung saan merong apoy. Ito ay binanggit ng Allah, qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahi al-'azizil hamid. So ito yung kaganapan na natalakay natin ng mga nakaraan. Si Zunuwas ay minasakir niya yung 20,000 na naging mga Kristiyano. Okay, naging mga Kristiyano sa kanyang panahon. Kaya nalaman ito ng Najashi at nagpadala ang Najashi, okay? Nalaman ito ng Najashi sa pamamagitan ng Kaisar o kaya yung hari ng Roman Empire. Yung Kaisar ay nagpadala ng sulat sa Najashi at ang Najashi ay nagpadala ng kanyang hukbo sa Yemen pagkatapos niyang malaman yung nangyari sa mga Kristiyano doon na 20,000 humigit kumulang ang pinatay ni Zunuwas. Kaya't nagpadala siya ng hukbo sa pamumuno ni Aryat at yung kanyang assistant na si Abraha. At nanalo yung hukbo ng Najashi. Kaya't naging naisa katuparan yung kanyang panaginip, yung panaginip ni Rabi' ibn Nasr. Ngayon, naging masama si Aryat, kaya't pinaslang din siya ni Abraha. Natalakay natin ng mga nakaraan na yon. At tinalakay din natin yung dahilan kung bakit sinalakay ni Abraha ang Makkah. Dahil yun ay nagtayo siya ng isang malaking simbahan bilang tanda ng kanyang pananatiling tapat sa Najashi. Okay, tinayo niya yung Al-Qullais. Yung Al-Qullais, napakalaking simbahan na kung saan ipinag-utos niya sa lahat ng mga Arabong naninirahan sa Yemen na sila ay mag-umrah. Okay? Mag-umrah sa Al-Qullais o kaya mag-hajj sa Al-Qullais. Igalang nila ang simbahan na ito. Ang problema lang, merong mga grupo na mga Arabo na kahit hindi sila Muslim pero lubos ang kanilang paggalang sa Makkah. Ito mang grupo ng mga Arabo na ito ay pumunta sa Al-Qullais. Nagalit sila sa instruction na ito ni Abraha, kaya pumunta sila sa Al-Qullais at doon sila dumumi at yung kanilang mga tae ay ipinahid nila sa mga haligi ng Al-Qullais. Kaya't nagalit si Abraha at yun ang dahilan kung bakit sinalakay niya at gusto niyang gawing patag yung Kaaba, yung bahay ng Allah. So ngayon, habang nangyari yun at naubos yung mga hukbo ni Abraha at napatay din si Abraha, ang pumalit sa kanyang pwesto ay walang iba kundi yung kanyang anak na si Yaksum ibn Abraha. Siya yung naging in charge ng Yemen pagkatapos ni Abraha. At pagkalipas ng ilang mga taon ay namatay din si Yaksum ibn Abraha, kaya't ang pumalit sa kanya ay yung kanyang nakababatang kapatid ni Yaksum na ang kanyang pangalan si Masruq. Si Masruq ibn Abraha, siya yung naging hari, naging tugba ng Yemen. Okay, sa panahon ni Yaksum ibn Abraha ay meron ding isang tao na ang kanyang pangalan ay si Saif ibn Dhi Yazn. Okay, si Saif ibn Dhi Yazn sa panahon ni Masruq ay andun itong tao na ito at originally galing siya sa royal family. Original na royal family ng Yemen. Ibig sabihin, ito ay mga kalahi ni Rabi' ibn Nasr, ni Tabban As'ad, kabilang sa kanilang mga lahi. Okay, originally, si Saif ibn Dhi Yazn ay mula sa royal family. Meron siyang bloodline ng royal family ng Yemen. At nakita niya yung kanyang mga tao, yung mga Arabo that time ay pinamumunuan ng mga foreigner, ng mga taga Habasha.
no? Taga Abyssinia. Kaya nalungkot ng husto at na-upset ng husto si Saif ibn Yazin. Kaya naghanap siya ng pamamaraan kung papaano niyang maibabalik yung paghahari sa mga Arabo, sa mga taga-Yemen, yung paghahari ng Yemen sa mga Arabo. So, naghanap siya ng pamamaraan kung papaano niyang maibabalik ang paghahari ng Yemen sa mga Arabo. Kaya't inipon niya, pinuntahan niya yung ilan sa mga Arabo at inipon niya yung mga suporta ng mga Arabo. At meron ding mga Arabo na sumuporta sa kanya, pero kahit pa magkaisa itong mga Arabo na ito, ay hindi sapat yung kanilang lakas at yung kanilang kapangyarihan upang i-overthrow ang leadership ni Masruq sa Yemen. Okay? So hindi sapat yung kanilang kapangyarihan at kanilang lakas. Kaya si Saif ibn Yazin ay nakapag-isip siya kung sino ang makakatulong sa kanya. Kailangan niyang humanap ng isang makapangyarihan, okay? O kaya isang malakas upang makatulong sa kanya. Kaya't ang pinakauna niyang ginawa ay pumunta siya sa Caesar. Okay? Pumunta siya sa Caesar, sa hari ng Roman Empire. Ang problema lang, di ba yung Caesar mismo, siya ang mismong sumulat, nagpadala ng letter sa Najashi. Di ba? Sa panahon na minasakir ni Zunuwas, mismo ang Caesar nagpadala ng letter sa Najashi. Ibig sabihin, yung Caesar ang naging dahilan kung bakit ang Najashi ay nagpadala ng kanyang hukbo sa Yemen at kung bakit ang pamumuno ng mga Arabo sa Yemen ay napalitan ng pamumuno ng mga Ahbash. Dahil ito sa Caesar. Kaya nung pumunta si Saif ibn Yazin sa Caesar, ay hindi siya tinulungan. At actually, pinaalis pa siya doon. No, wala akong kinalaman sa iyo. Umalis ka dito. Kaya't umalis siya at wala siyang natanggap na tulong mula sa Caesar, sa hari ng Roman Empire. Kaya't napag-isip ni Saif ibn Yazin na ang pinakamabuting pamamaraan, okay? Yung best course of action ay para sa kanya na maghanap ng tulong from the Arabs mismo sa mga Arabo at hindi sa mga Ajam, hindi sa mga non-Arabs. Kasi sino ba yung magtutulungan maliban sa mga Arabo? Kaya ang inaisip niya ay maghanap ng tulong sa kanyang mga kapwa Arabo. Kaya ang ginawa niya, pumunta siya sa hari ng Iraq. Okay, sa hari ng Iraq. At ang hari ng Iraq ngayon, ang kanyang pangalan si Nu'man ibn al-Munzir. Okay? Si Nu'man ibn al-Munzir, originally, galing siya sa Yemen. Okay? Na-discuss din natin ng mga nakaraang talakayan natin na ang mga Arabo originally from Yemen. Okay? Meron silang source of water. Okay? Pinagkukunan ng tubig sa Yemen, yung tinatawag na Saddu Ma'rib. Okay? Kaya yung dam ng Ma'rib. So, galing yung mga original na Arabo sa Yemen. Pero ang nangyari ay nawasak yung dam na yun sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala at nawala ng source of water yung mga taga-Yemen, kaya't yung mga taga-Yemen ay nagsikalat sa buong Arabian Peninsula. Ang tribong Jurhum, originally from Yemen, ay nakarating sa Makkah. At sila'y tumira sa Makkah kasama ni Hajar, asawa ni Propeta Ibrahim a.s. at yung si Propeta Ismail a.s. At ganun din yung isa pang tribo, yung tinatawag na Khuza'a, okay? Sa pamumuno ni Amr ibn Luhay al-Khuza'i, yung taong dahilan kung bakit bumalik yung Shirk sa Arabian Peninsula. Okay, napadpad din sila sa Makkah. At ang ilang tribo ng mga Arabo ay napadpad sa iba't ibang bahagi ng Arabian Peninsula at pati sa Iraq. At dito nang galing si Nu'man ibn al-Munzir, hari ng Iraq. Galing siya doon, originally from Yemen, pero nakarating siya sa Iraq at siya yung naging hari ng mga Arabo doon. Okay, pumunta si Saif ibn Yazin kay Nu'man ibn al-Munzir at humingi siya ng tulong. Sinabi niya kay Nu'man ibn al-Munzir, alam mo, yung Yemen, lugar ng mga Arabo ito, pero ang namumuno dito ngayon ay yung mga Ahbash na. Okay, yung mga Ahbash na.
sa paghahari ni Masruq ibn Abraha. Gusto kong mabawi ito. Gusto kong tayo ang mga Arabo ang mamahala muli sa Yemen. Maibalik yung pamamahala sa mga Arabo dahil tayo yung original na mga resident dito, yung mga nagmamay-ari sa lugar na ito. Ngayon, sinabi ni Masruq, ni Nu'man ibn al-Mundhir, okay, sinabi ni Nu'man ibn al-Mundhir kay Saif ibn Yazan, sinabi niya na, alam mo, gusto kitang tulungan, no? Gusto kitang tulungan. Pero alam ni Nu'man ibn al-Mundhir yung kanyang limit, yung kanyang limitasyon, no? Gusto kitang tulungan, pero yung hukbo, yung army ng mga Ahbash ay napakalaki at napakamakapangyarihan. So alam ni Nu'man ibn al-Mundhir na hindi niya kaya na paglalaban siya sa hukbo ng mga Ahbash ay hindi niya kayang manalo. Okay? Hindi siya ganun ka makapangyarihan at kalakas para matalo niya yung hukbo ng mga Ahbash doon. So gusto niyang tulungan si Saif pero hindi niya kaya itong gawin. Kaya sinabi niya, meron akong suggestion para sa'yo. Okay? Taon-taon, ako ay pumupunta upang bisitahin ang Kisra. Okay? Kisra. Taon-taon bumibisita ako para pumupunta ako sa Kisra para bisitahin siya. Kaya't manatili ka muna sa akin. Okay? Manatili ka muna dito sa akin. At hanggat sa dumating yung panahon na isasama kita doon sa Kisra. Okay? Dahil ang Kisra siya ang pinakamakapangyarihang hari. At siya yung Persian Empire that time, ito yung pinakamalakas na empire. Okay? Pinakamalakas na kapangyarihan in existent that time. Okay? Kaya't yun nga, ang Kisra ay nakilala siya sa title, okay, as Shahanshai. Okay? Shahanshai. Ibig sabihin, siya yung sa Arabic, ibig sabihin ito ay Malikul Muluk. Siya yung hari ng mga hari, King of Kings. Nakilala yung Kisra sa katawagan na King of Kings. So kaya hari ng mga hari. Hanggat nga sa dumating yung panahon na si Saif ibn Yazan ay dinala ni Nu'man ibn al-Mundhir sa pagbisita niya sa Kisra. Okay? Pumunta sila sa palasyo ng Kisra at papaanong pinipresenta ng Kisra yung kanyang sarili sa mga taong dumadalo sa kanyang majlis. Okay? Papaanong pamamaraan? Ang pamamaraan ay lahat ng mga tao. Ito ay mga royal blood. Ibig sabihin, mga hari ng iba pang mga lugar. Yung mga hari ng iba pang mga lugar ay bumibisita sa hari ng mga hari. Siya yung emperor. Okay? Malikul Muluk. Kaya't bumibisita sila doon, silang lahat ay nakatayo. Okay, walang pwedeng umupo. Lahat ay nakatayo. Samantalang merong isang malaking kurtina. At sa likod ng kurtina na yun, nandun ang isang napaka maganda at magarbong trono ng Kisra. Okay, yung trono ng Kisra. At nandun sa ibabaw ng trono na yun, ang isang korona, isang crown, na kung saan ito ay may mga palamuting, mamahaling mga bato at mga diamante. At ang bigat nito ay 90 kilos. Okay, 90 kilograms. Napakabigat nito mga kapatid. 10 kilos na lang, 100 kilos na. So, ito ay made of jewels, mga mamahaling bato. Ngayon, paano isinusuot ng isang tao yung 90 kilos na korona? Okay, paano ito isinusuot ng ng isang tao, okay, ng Kisra, na hindi nababali yung kanyang leeg, hindi siya namamatay, nasasaktan, no? Imposible ito. Pero isinusuot niya ito. Okay, actually hindi niya ito talaga isinusuot sa kanyang ulo. Bagkus ang korona na ito na napakabigat, ito ay nasa ibabaw ng kanyang trono at ito ay nakasuspend sa pamamagitan ng mga pilak at ginto. Okay? Tinatalian ito ng mga taling made from gold and silver. At ito ay parang nakalutang lamang sa itaas ng trono.
Okay? At pag umuupo yung Kisra doon, yung kanyang korona na napakabigat ay nasa ibabaw ng kanyang ulo. Okay? Hindi niya ito isinusuot, bagkus ito ay nakasabit lamang sa itaas. Okay? Sa ganong pamamaraan, sinusuot ng Kisra. So, nag-aantay ang mga tao sa pagbukas ng kurtina. Okay? Pagpapasok na yung Kisra, lahat ng mga tao, okay, papasok na yung Kisra at bubuksan na yung kurtina, lahat ng mga taong nakatayo, silang lahat ay nagpapatira pa sa Kisra. Okay, nagpapatira pa sila sa lahat, nagpapatira pa silang lahat sa Kisra. Okay, sa hari ng Persian Empire. So, ngayon, dumating na yung Kisra, lahat ay nagpatira pa except kay Saif ibn Yazn. Okay, siya lang yung hindi nagpatira pa. Kaya nakita ng Kisra na nagpatira pa yung lahat maliban sa tao na ito. Kaya't nagalit ang Kisra. Okay, nagalit siya at sinabi niya, "Man hadha ahmaq alladhi lam yasjud li." Okay? Ang ibig sabihin nito, sinabi ng Kisra, sino itong loko-loko na ito na hindi nagpatira pa sa akin? Okay? Hindi nagpatira pa sa akin, kaya dinala nila si Saif sa harap ng Kisra at tinanong siya kung bakit niya ginawa iyon, bakit hindi siya nagpatira pa. Okay? Tinanong siya ng mga tao na kailangan niyang ipaliwanag yung kanyang sarili. Okay? Kaya sumagot si Saif ibn Yazn. Sinabi niya, pasensya na, hindi ako nagpatira pa. Iyon ay dahil sobra kong naiisip ang aking problema. Okay? Sobrang pag-iisip ko sa aking problema at hindi ko na namalayan kung ano ang nangyayari sa aking paligid. Okay? At ito ang dahilan kung bakit masyado ako na-distract. Okay? At hindi ako nakapagsujud sa iyo. Okay? Yun ang dinahilan ni Saif. Kaya tinanong siya ng Kisra, ano ba yung problema mo? Okay? Ano ba yung problema na iniisip mo? Kaya't ikinuwento ni Saif ibn Yazn ang nangyari, no? Sinabi niya na ang aking mga ancestors, aking mga ninuno ay ang mga hari ng Yemen. Sila yung mga sinaunang hari ng Yemen. Pero itong mga Ahbash ay pumunta sa lugar ng Yemen. Sinakop nila ang aming lugar. Kaya't gusto kong mabawi ito. Gusto kong mabawi ito bilang kabilang sa mga royal blood. Okay? Bilang kabilang sa mga angkan ng mga hari ng Yemen, gusto niyang mabawi ang paghahari at maibalik ito sa mga Arabo. Okay? Kaya't nakinig ang Kisra sa kanyang kwento. At pagkatapos ng kanyang kwento, ay kumonsulta ang Kisra sa kanyang mga advisors. Okay? Yung mga kanyang mga ministro. Tinanong niya, tutulungan ba natin ang tao na ito? Kaya sinabi ng kanyang mga advisors, sabi nila, madali sa atin ang gawin yan. Okay? Madali. Kung pupunta tayo doon, makikipaglaban tayo, napakadali nitong gawin para sa atin. Dahil tayo ang pinakamalakas na kapangyarihan, kaharian. Pero, sabi nila, kaya nating gawin yan, napakadali sa atin yan. Pero kung kung gagawin natin yan, ano ang faida? Ano yung benepisyo kung gagawin natin ito? No? Pupunta tayo sa lugar na yon, makikipag-away sa mga Ahbash, yung mga sundalo natin ay yung ilan sa kanila mamamatay, gagasto tayo ng pera, ng oras, panahon, lakas para magbiyahe sa Yemen para makipaglaban. Okay, marami tayong magiging puhunan, pero kung gagawin natin ito, ano ang purpose at ano ang benepisyo nito para sa atin? Ano ang kabutihan nito? Samantalang yung lupain ng mga Arabo, wala itong kabutihan, walang agrikultura, walang anumang mga halaman na tumutubo doon, wala tayong mapapala. Kaya bakit kailangan nating magsakripisyo para sa kanila? Yun ang sinabi ng kanyang mga advisor. Kaya yung Kisra, sinabihan niya si Saif ibn Yazn. Sabi niya, hindi ka namin matutulungan. Okay, hindi ka namin matutulungan. Pero para walang masabi si Saif, no? Para hindi niya sabihin na
pumunta ako sa Kisra, hari ng Persian Empire, pero wala akong napala. Kahit konting kabutihan, kahit konting tulong, wala akong napala. So ayaw ng Kisra na ganito yung magiging kwento. Kaya sabi niya, sige, hindi ka namin matutulungan, pero hindi ka uuwi na luhaan. Okay? Hindi ka uuwi na wala kang mapapalang kabutihan. Okay? Kaya anong ginawa ng Kisra? Binigyan niya si Saif. Okay? Ayaw niyang masira yung reputasyon niya, na sabihin ng mga tao sa kanya na wala palang nagawa yung Kisra. Pumunta si Saif doon, wala man lang tulong kahit konti. Kaya anong nangyari? Kumuha ang Kisra ng 10,000 silver dirham at ibinigay niya ito kay Saif. Okay? Hindi ka namin matutulungan, pero kunin mo itong 10,000, napakalaking kayamanan nito sa panahon noon. 10,000 silver dirham at ibibigay namin ito sa iyo. Ibinigay ng Kisra kay Saif ibn Yazan. Okay? Ano nangyari? Alam natin na si Saif, hindi siya naroon. Hindi siya nagtungo sa Kisra para sa pera. Hindi yun ang purpose ng pagpunta niya doon. Okay? Nagtungo siya doon para maibalik yung kaharian ng Yemen sa mga Arabo. So, hindi yun ang dahilan kung bakit pumunta siya sa Kisra. Okay? Kaya nakapag-isip siya ng bagong plano. Okay? Nakapag-isip siya ng bagong plano, kinuha at tinanggap niya yung 10,000 na silver dirham. Kinuha niya yon at umalis siya sa palasyo na yon at dala-dala niya yung balak niya at plano niya. Okay? So ngayon, nakalabas na siya ng palasyo at nakalayo na doon, nakapunta sa lugar na kung saan may mga tao. Anong ginawa niya sa 10,000 silver dirham na yon? Unti-unti, isa-isa, itinapon niya ito sa mga tao. Okay? Itinapon niya sa daan at sa mga tao, at ang mga tao ay nagunahan sa pagkuha nito. Okay? Nagunahan yung mga tao, nagkagulo yung mga tao kasi napakalaking kayamanan nun. Ngayon, nakarating sa Kisra itong balita na ito. Nakarating sa Kisra na si Saif ibn Yazan, pagkatapos niyang bigyan ng napakalaking kayamanan, 10,000 silver dirham, ay itinapon niya lang ito sa mga daanan at pinagpiestahan ng mga tao. Kaya anong ginawa niya? Pinatawag niya muli si Saif, pinatawag ng Kisra si Saif. Sabi niya, pabalikin niyo yung tao na yon dito kasi parang may talaga dito, may problema talaga sa tao na ito. Kaya bumalik si Saif doon at tinanong siya ng Kisra, bakit ganito ang ginawa mo sa napakalaking kayamanan na iyon? Okay? Binigyan kita ng 10,000 na silver dirham pero itinapon mo lang ito at ipinamigay sa mga tao. Okay? Bakit mo ito ginawa? Ngayon, ang plano ni Saif ay ang lumabas ang pagkagahaman. Okay? Yung greed. Okay? O kaya yung greediness ng Kisra. Gusto niyang lumabas yung pagkagahaman, pagkasakim ng Kisra. Kasi alam niya na itong mga tao na ito ay mga taong sakim at gahaman sa pera at kapangyarihan. Gusto niyang lumabas yung tunay na ugali ng Kisra. Kaya niya ginawa yung bagay na yon. Kaya sinabi ni Saif sa Kisra, sabi niya, oo, itinapon ko ito dahil useless ito para sa akin. Okay, useless. Hindi ko ito mapapakinabangan. Walang pakinabang ito para sa akin. Dahil alam mo, sa Yemen, sa lugar kung saan ako nanggaling, ay meron kaming mga bundok ng ginto at pilak. Okay? Meron kaming mountains of gold and silver. Kaya, kung ikukumpara sa kayamanan namin sa Yemen, anong silbi ng 10,000 coins na ito o kaya 10,000 dirhams na ito? So yun ang sinabi ni Saif. Meron silang bundok ng gold at silver. Kaya sinabi ng Kisra, ganun ba? Meron pala kayong mga bundok ng ginto at pilak? Kaya kumonsulta ulit ang Kisra
sa kanyang mga advisor. Sinabi ng Kisra, nalaman ko mula sa tao na ito na meron pala silang mga bundok ng ginto at silver sa Yemen. Kaya siguro dapat natin silang tulungan. Okay? Kaya sinabi ng mga advisors kay Kisra, okay, sige. Okay, tutulungan natin sila, pero ganito ang dapat na pamamaraan ng pagtulong sa kanila. Okay? Ganito yung pamamaraan ng pagtulong. Di na kailangan na ipadala pa natin yung ating mga sariling sundalo doon. Okay? Hindi natin ipapadala yung mga sarili nating sundalo doon. Okay? Para ma-avoid natin yung mga casualties. Okay? Kasi pag pinadala nila yung sarili nilang sundalo, baka yung mga sundalo nila ang mapahamak, mapatay, at ito ay kabawasan sa kanilang puwersa. Okay? Tutulungan natin sila, pero wag nating ipadala yung ating mga sundalo doon to avoid casualties. Okay? Ang gagawin na lang natin, marami tayong mga preso. Okay? Marami tayong mga preso na mga kriminal. At ang mga kriminal na ito ay nasa death row. Ibig sabihin, talagang nasa death row, bibitayin na yung mga kriminal na ito. Sooner or later, bibitayin yung mga kriminal na ito. So, ang gagawin natin, sila ang ipapasama natin kay Saif upang makipaglaban doon sa Yemen. Okay? So, ang mangyayari, kung mananalo sila, di magkakaroon ng utang na loob sa'yo. Okay? Magkakaroon ng utang na loob sa Persian Empire kung manalo ang mga Arabo sa Yemen. At kung matalo naman sila, di mabuti din. Bakit? Dahil ito ay parang free execution, no? Kasi bibitayin din naman yung mga tao na yun eh. So pag napatay sila sa digmaan na yun, di nabitay na sila o kaya napatay sila sa mas madaling pamamaraan na hindi na kailangan ng hirap pa. Okay? Wala na kailangang puhunan yung Persian Empire. So, either manalo or matalo, it is a win-win situation para sa Persian Empire. Kaya yun ang plano, sinabi ng mga advisor. Kaya pumayag naman yung Kisra at pinakawalan nila ang 800 na mga kriminal upang samahan si Saif sa Yemen. Okay? Para samahan si Saif sa Yemen. At nagpadala din siya ng commander at general. Siyempre, itong mga kriminal na ito, although mga masahol ang mga tao na ito, pero wala pang experience sa digmaan. Kaya nagpadala siya ng general. Okay, magiging commander ng hukbo na ito, at ang pangalan ng commander ay si Wuhruz. Okay? Si Wuhruz. Yun ang commander. Itong si Wuhruz na ito, siya ay magaling sa sibat. Okay? Sibat. Sa spear. Okay? Magaling siya sa sibat at yung accuracy niya sa sibat ay napakataas. Lahat ng target niya ay talagang natatamaan. Okay? So, pinadala ng Kisra si Wuhruz bilang magiging commander ng hukbo na yon, at nag-donate din siya ng 8 barko. Okay? 8 barko na sinakyan nila from Persia to Yemen. Okay? So, ito yung sinakyan nila from Persia to Yemen. At sila ay umalis mula sa Persia sa Euphrates River hanggang sa Arabian Sea, hanggang sila ay dumaong sa Port of Aden. Sa Port of Aden sa Yemen. So, hindi sila dumaan sa lupa, kundi dumaan sila sa karagatan. Okay? Sa dagat. Ngayon, syempre nalaman din ng mga Ahbash itong bagay na ito, na sasalakay na pala yung Persian Empire doon. Okay? Nalaman nila. Merong mga chismis na dumating sa kanila, kaya naghanda din sila. Kaya nung pagdaong pa lamang ng mga barko mula sa Persian Empire, nagsimula na agad yung digmaan. Okay? Kararating pa lang ng mga barko at kabababa pa lang ng mga hukbo ng Persian Empire, yung mga kriminal at kasama si Saif ibn Yazid, ay nagsimula na agad yung digmaan. Ang leader ng mga
army ng Yemen ay si Masruq ibn Abraha. Siya mismo, yung hari ng Yemen, ang namuno sa digmaan na yon. Kaya't nung nagsimula yung digmaan, sinabi ni Wuhruz kay Saif ibn Yazan, sabi niya, ituro mo sa akin kung sino ang leader ng hukbo na ito. Siyempre si Saif, kilala niya si Masruq ibn Abraha. Kilala niya si Masruq. Kaya't sinabi niya, nakita mo ba yung tao na yon na nakasakay sa elepante? Nakita mo ba yung tao na yon na nakasakay ibabaw ng elepante na merong pulang pearl o kaya pulang bato sa kanyang noo? Okay? Okay, sa pagitan ng kanyang kilay, dalawang kilay. Nakita mo ba yung lalaki na yon na nakasakay sa elepante na merong pulang bato sa kanyang noo? Okay? Yun si Masruq at siya yung leader, general ng mga kalaban. Okay, sinabi ni Wuhruz, okay, siya pala si Masruq. Okay. Sige, sabihin mo sa akin kung kailan siya bababa sa kanyang elepante. Okay? So, sabihin mo sa akin kung kailan siya bababa sa kanyang elepante. Kaya dumating yung mga ilang oras ng pakikipaglaban hanggang sa bumaba si Masruq sa kanyang elepante. Okay, na bumaba siya doon at sumakay siya ng kabayo. Okay? Sumakay siya ng kabayo mula sa elepante, nagpalit siya ng sasakyan at sumakay siya sa kabayo. Ngayon, nung makita ito na sumakay siya sa kabayo, sinabihan nila si Wuhruz. Okay, sinabihan nila, si Masruq ay bumaba na sa elepante at sumakay na ng kabayo. Ngayon, sinabi ni Wuhruz, bumaba na siya sa elepante at ngayon sumakay siya sa kabayo. Okay, sabihin niyo sa akin kung kailan siya bababa sa kabayo. Okay? Kaya't inantay na naman ng mga mga tao kung kailan bababa si Masruq sa kabayo na yon. Kaya't nung sa isang digmaan, nakaalis siya sa kabayo at sumakay siya ng isang asno. Okay, himar. Okay, sumakay siya ng isang asno. Kaya sinabihan nila si Wuhruz, okay, bumaba na si Masruq. Bumaba na siya sa kabayo at ngayon ay sumakay na siya sa asno. Okay, anong sinabi ni Wuhruz? Okay, bumaba na siya sa kabayo at ngayon ay nasa asno na siya. Ngayon, okay, ngayon ay matatalo na natin sila at matatalo na yung kaharian nila. Okay? Bakit inantay yun ni Masruq? Kasi number one, yung elepante, ito ay napakalaking hayop. Okay? Malaking hayop. At pumupwesto si Masruq na malayo. Medyo napakalayo niya. Okay? Kaya nung bumaba siya sa elepante at sumakay siya ng kabayo, hindi pa rin siya tinira ni Wuhruz dahil yung kabayo, mabilis ito na hayop eh. Pero yung asno, ito ay isang mahinang hayop. Okay, mahina itong maglakad. Kaya ito na yung pinaka-perfect opportunity na tirahin siya ng sibat. Okay? Ng sibat. Kaya nung sumakay na siya sa asno, ay kumuha na siya ng sibat, si Wuhruz, at mula sa likod ng kanyang mga hukbo, sa medyo malayong bahagi, ay doon niya itinira yung kanyang sibat. Okay? With a perfect aim. Okay? Ay tinamaan si Masruq kung saan yung pulang perlas sa kanyang noo. Kung saan nakalagay yung pulang perlas sa kanyang noo, doon mismo na headshot. Okay? Na headshot si Masruq ibn Abraha. At yun ang dahilan na natalo ng Persian Empire ang kaharian ng mga paghahari ng mga Ahbash sa Yemen. Okay? Napatay na ang leader ng Yemen at nanalo ang mga Persian. Anong nangyari? Nung manalo yung mga Persian, ini-expect ng mga Arabo ni Saif ibn Yazan na ibabalik ng mga Persian
yung kanilang paghahari o ibabalik nila sa mga Arabo. Pero hindi ibinigay ng mga Persian yung leadership, yung paghahari sa mga Yemeni. Ang sabi ng mga Persian doon, bakit naman ibabalik sa inyo yung kaharian na ito? Okay? Samantalang kami ang nagsikap dito. Kaya't ito ang naging dahilan na mas lumaki pa yung problema ngayon ng mga Arabo sa Yemen. Okay? Mas lumaki pa, okay? Yung isang problema, nagkaroon ng solusyon, pero ang solusyon ay nagbunga ng mas malaki pang problema. Bakit? Mas malakas na kalaban ang Persian Empire kaysa sa mga Ahbash. Kaya nga, sa panahon ngayon, yung mga Yemeni, yung mga Arabo sa Yemen, kung meron silang mga kontrata, mga agreement, na ang resulta ng agreement na ito ay mas malaki pang problema, tinatawag nila ang agreement na ito, kaya ang kontrata na ito na Uqdah Saif ibn Zi Yazn. Okay? Uqdah Saif ibn Zi Yazn. O kaya ito yung kontrata, agreement na katulad ng agreement ni Saif ibn Zi Yazn sa mga Persian. Akala nila ito yung solusyon, pero yun pala mas lumaki ang problema ng mga Arabo.